meron mga, maski yung ano lang, yung mga elected officials lang na nagdra-drugs. Ilang mayor ng New York City ang nakulong dahil lang nagdra-drugs. Hindi dahil sa naghurakot sila ng pera, pero nagdra-drugs sila. Kasi ang Hindi pa effect sila nun, nagpo-pusher, ha? kasi ang effect nun, kung nagdra-drugs ang isang high-ranking official, hindi siya maka-perform ng magandang duty niya. Doon lang, hindi na kailangan pag-usapan kung may hinurakot siyang pera o wala. Kaya nakukulong yung mga yung mga mayor na marami doon sa New York Ilang mayor na ang nakulong na mayor ng New York na nakulong. Eh dito, mga pusher pa ligtas pa. Oo. Okay, papasukin mo natin si Mr. Freddy Santos. Freddy, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Talde. Good evening, Sir Freddy. Engineer. Good evening. Maiksi lang itong kwento. Ang problema sa atin, Talde, Engineer, talaga matindi ang korupsyon. Corruption sa ating gobyerno. Eh, paano tayo makaka-uunlad yan? Kasi tignan po ninyo. Yung tatlong sangay ng ating gobyerno, yung executive, legislative at saka judiciary, nandyan yung korupsyon. Wala. Eh, saan tayo pupunta niyan? Wala tayong pupunta kundi kahirapan Kasi imbis na yung mga nangungurakot sana makulong, nakakalibre yung iba. Hindi naman po lahat, pero mas maraming nakakalibre. May pampatong sila di ba? Yan nga, Kasalde. Itong masaklap natin, di ba nagtayo tayo ng ombudsman? Anong nangyari? Hinawakan tong si Merceditas Gutierrez. Yung mga malalaking kaso dyan na nakabinbin sa lamesa niya, hindi niya ginagalaw. Kaya anong silbi niya dyan na si Gutierrez na nandyan? Pinipili niya yung mga kinakasuhan. May balita Kasalde itong si Merceditas Gutierrez. Parang magpa-epoxy ito sa upuan niya. Hindi matanggal. Hindi. Yung upuan ang tatanggalin. Yan yung problema. Kung ako kay Attorney Merceditas Gutierrez, kasi mga attorney yan kung may delikadisa, dapat sana mag-voluntary na rin resign. Courtesy resignation. Huwag na yung tayo na ma-impeach pa kasi nakakahiya. Para naman baka totoo yung sinabi ni Noynoy Aquino na paunlarin niya itong bansa natin kung walang kurap, walang mahirap. Magandang kanyan. Magandang kahit na ng ating bansa. Tama. Dahan-dahan tayong makarecover. Yan lang po. Thank you, Kasalday. Okay, maraming salamat, Freddy Santos, Yeah, thank you, Freddy. Tama nga yun. Kaya nga, doon natin makikita na ang laki ng kulang sa NBI para mahuli lahat itong mga corrupt na official. Kailangan dyan ilipat na yung mga maraming budget sa military tsaka yung manpower. Intelligence, Ilipat na sila sa NBI, mag-training sila as NBI. Then pagka nababa ang corruption, maraming pera ang bayan para gamitin para sa kanilang kapakanan. Yan, tama, Okay, from Nards Romero. Yan, Romero of Angeles City, Pampanga. Sabi niya, Koyang Lennon, I agree with your guess. Marcos boys, last minute nag-Cory, then nag-Pro FDR, then ERAP boys na sila, then sila nakasakay kay GMA. Kaya panay ang sigaw ng kurap. Those shouting kurap, I must kurap at killer pa sila. Yeah, totoo yun. Mga balimbing pala, Oo, totoo yun. Kasi kilala namin yung iba dyan. Nalaman namin noon dun sa Los Angeles. Smuggle sila ng baril dito. Nahuli nga ng Long Beach Coast Guard. May record dun sa Long Beach Coast Guard. Kaya lang, yung pinagbigyan ng kaso, yung Phantom Dictator, siya pala ang may pakanan ng lahat ng pag-smuggle ng baril. So, wala rin nangyari. Nabalita lang sandali. Tapos, tapos na yung kaso. Wala nang balita. Maraming pera. Baka maraming pang-areglo Yun din yung nagsusuhol sa COMELEC ng 1 billion
para ipanalo si Gibo. Aha. Dahil kung ipanalo si Gibo, ang deal nila, paupuin na naman sa pwesto ni Gibo itong mga importanteng gaya sa energy, ganyan, sa customs, sa Then tuloy na naman ang corruption na grabe. So, ibig mo sabihin ngayon, mukhang mababawasan ang korupsyon kasi hindi makakaporma si Phantom Dictator? Ganoon ba? Hindi. In fact, nakaporma na nga si Phantom Dictator kaya ina-advise namin ngayon si President Noynoy Aquino. Malalaman natin kung makikinig siya o hindi. Kasi nung araw, ina-advisean din namin si Gloria. Hindi siya nakinig eh. So, nangyari yung Maguindanao, nangyari yung mga grabing corruption. Ngayon, yung malaking corruption sa PAGCOR. Dahil hindi siya nakinig dun sa warning namin. PAGCOR, Ayun, di ba pinag-resign na. Okay, no? Ano mo yung PAGCOR, no? Di ba isa yan sa kuhanan ng kaban, no? Yung pera, dahil maraming tax na lilikom dyan, ano? Ngayon, yung mga sigalot ngayon sa PAGCOR, no? Lalo na itong pagkaka-booking, ano? Na mukhang bumili sila ng kanilang mga gamit na hindi naman kailangan. Ewan ko kung kailangan. Ano ba sa tingin nyo? Kailangan ba yung mga gamit na binili ng PAGCOR na ngayon parang nawawala? Hindi naman actually kasi wala naman yung ginawa ng PAGCOR na bumili sila ng napakamamahal na telepono tsaka mga submachine gun. Panggera yan, hindi naman hindi naman valid yung emergency na sigaw nila na yun. Kaya lang most likely dahil sa dami ng nahurakot nila, kailangan na nila yun para sa sarili nilang protection. Pero pera nila yung pinoprotektahan nila, hindi yung pera ng PAGCOR. Hindi na pera ng PAGCOR dahil yung sabi ng ni Ted Filon na parang sa mafia nung hawak ng mafia ang Las Vegas. Kasi puro cash yan eh. Hindi nagde-deposit sa bangko. Hindi mo na nalalaman kung ano ang tunay na dumadaan na pera. Then na-scheme nila yung tawag na na mga cream. Malaking pera 'yon. Kung ibulsa mo 'yon, hindi na malalaman ng tao kasi walang record eh. Puro cash eh. Yung nga yung suspecha nila dun kay Gloria, nung binigyan niya ng midnight extension sila yun ang balak nila na kahit na wala na sa pwesto si Gloria meron pang pwesto itong mga importanteng lugar na na maraming pera, meron pa silang income. Pero sa pagkaalam namin yun mga bata karamihan ng Phantom Dictator. Parang nagamit lang si Gloria sa dahil siya nasa pwesto. Kaya lang, ang kaanuhan naman niya, nakinig naman siya. At sinunod naman niya yung advice o sabi ng Phantom Dictator sa kanya. Ayun, no? Ano yun, no? 50,000 each telephone? Oo, yung binili ng mga PAGCOR na telepono, almost 50,000. Tapos meron marami. Marami. Tapos marami pang submachine gun? Submachine gun. Mga M40, mga M40, gano'n? Oo.